Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Rolling, first thing first, December 13, 2024, 3, 2, 1. Napakaganda ng ating pagbasa ngayon at napakasimple. Madali itong maunawaan. Tanggapin lang natin ito at maniwala na ito'y gagawin ng Diyos. Sinabi niya na Panginoon ang Diyos. Sinabi niya na Panginoon na ating Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Seryoso ang Diyos na tuturuan niya tayo. Maniniwala ba tayo sa Kanya at susunod sa Kanya? Ano ang itinuturo niya? Ito. Kung susunod ka lang sa mga utos ko, ibinigay na niya ang mga utos niya. Yan ay nakalagay sa Bible. Ipinahayag pa niya na hindi lang si Moises, kundi pati na si Jesus na kanyang anak, upang turuan tayo. Pinadala sa atin si Moises, ang mga propeta. Pinadala sa atin si Jesus. Si Jesus ay kinilala ng mga tao na guro, na siya nga ay tagapagturo. Napakaraming mangyayari kung susunod lang tayo sa mga turo ng Diyos. Pagpapala ang dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo man, tagumpay mo sana ay sunod-sunod tulad ng dating mga alon sa dalampasigan. Ang lahi mo ay magiging sindami ng buhangin sa dagat. Titiyakin ng Diyos na hindi tayo mapapahamak. Ito ay ang salita ng Diyos. Diyos na tapat. Diyos na inaasahan natin at maaasahan natin. Maniwala tayo. Ang problema natin sa salita ng Diyos ay hindi na ito'y mahirap unawain. Nagsalita ang Diyos hindi upang tayo ay lituhin. Nagsasalita siya upang magpaliwanag sa atin. May mga bagay sa Bible, totoo, na mahirap unawain. Iilan lang naman yan. At kung mahirap unawain, huwag na natin gaanong bigyan ng halaga. Kasi marami mga bagay na maliwanag. At yan ang mahahalaga. Ang mas malalim na problema tungkol sa salita ng Diyos ay hindi ang kakulangan ng pag-unawa, kundi ang hindi pagsasagawa nito.
Hindi natin ito nagagawa kasi hindi tayo nagtitiwala sa Diyos na nagsasalita. Hindi natin siya siniseryoso. Gawin natin ang kanyang sinasabi at makikita natin ang himala. Kaya kung ang tinutukoy natin ay salita ng Diyos, tama ang sinasabi ng Nike, just do it. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin at sundin ang turo ng iyong anak, ang salita ng Diyos na naging tao. Ito'y tunay na patunay ng pag-ibig namin sa iyo. Itaya sana namin ang aming buhay sa iyong salita. Tulungan mo kami na bigyang laman ang iyong salita. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.